Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. Kung bago ka pa lang sa YouTube channel, huwag niyo nakalimutan mag-subscribe, James Leon Show. So yun na nga mga kumari kong bakla, mga kumari kong tunay. So for this video mga burikat, meron tayong one-on-one interview mga be, kasama ang team burikat mga be. Actually mga be, recently mga burikat, binigyan natin siya mga burikat ng doors. Nag-open tayo mga burikat ng doors sa kanya mga burikat. And kada para mga burikat, nakikita natin mga burikat yung paglago. At the same time, isa na po siyang successful ngayon when it comes sa pagbablog mga be. And actually nakaka-proud kasi mga burikat, humble pa rin siya ngayon. At the same time mga be, nakaka-proud talaga mga be kasi guys yung blessing mga burikat na binigay sa kanya ni Lord mga burikat, napapahalagahan niya mga be. And super proud mga be kasi guys lahat ng mga be ng pinaghirapan niya dahil meron pong napuntahan sa tama. And syempre nandito na siya. Ang baklang palaban. Ang baklang maganda sa paningin ng Diyos. And of course, ang baklang piling babae pero may hotdog naman. Ang baklang umakyat sa langit na hulog sa lupa. Kaya ngayon, si Fruity Giyawan. No other than Anan Kaalaman. Dito ka na, Bing. Ay. Hi! Ako nagawak ng ano. Hawakan mo! Balbon. Hindi naka-andar to, di ba? Oo, naka-andar yan. Paano to gamit? Ano mo na lang sa damit, may ipit mo na lang para makachika ka. Ayun! So, manol tayo to. Mic text ka muna. Mic test. Baka parang ibang amoy sa'yo, day, ha? Nagtutbrush ka, wala? Nagtutbrush ako, di ba? Ayan, so, by the way, kamusta ka na? Okay lang naman ako. Dito tayo ngayon sa gitna ng kabukiran mga bi. Kasi kaya walang tao dito. Ano ba yung totoong pangalan? Ang totoo kong pangalan talaga mga bi, Richard Jan Bacosa Escobin. O, di ba? Lalaki. Lalaki ka naman talaga? Pero yung palayo ko talaga, dalawa yan mga bi. Jano at saka Ann, pero mas kilala ko sa Ann. Pero saan ka mas komportable tawagin? Ann or Jano? Ann talaga. Ann? Kasi noon pa. Ann kasi maraming langgam, kaya Ann? Ann. Okay. Kahit noon pa mga bi, nung hindi pa ganong out, ganun. Oo. Pero by the way, kamusta naman si Ann Kaalaman? Okay lang naman ako ngayon, tapos marami na rin nagbago kahit paano. Ano ba yung mga nagbago sa buhay mo na nakatulong sa improvement sa buhay nyo ngayon? Like, siyempre, unang-una yung self-confidence, when it comes sa facing sa camera, talaga noon talaga hindi mo pa ako makikita mo yung video-video. Oo. Oo. Tapos ngayon kaya mga bi, kung mapapansin niyo sa profile ko, hindi talaga ako nag-profile mga bi kasi ay naku, makikita niyo yung mga pores ko diyan, ang dami-dami. So hindi pa naman totally ganun ka-healed. Gaano ba kalaki na tulong sa iyo ng YouTube? Napakalaki bi, alam mo kung paano. Kasi nga unang-una siyempre yung self-confidence natin na improve. Pangalawa, yung mga bagay na gusto mong mabili na noon pinapangarap mo lang, ngayon kahit papano na natutupad, amat-amat. And syempre, kailangan may tamang disiplina talaga pagdating sa hawak ng pera. Oo. Pangatlo, yung mga taong hindi mo kilala, nakikilala ka nila. Like, magugulat ka na lang minsan, naglalakad ka, tatawagin ka, ala, sino to? Sabi ko gano'n, magugulat ka na. Sabi ka, ay, supporter sige to sa vlog. Tapos gano'n. Siyempre, mag-hi ka. Siyempre, parang bilang pag-acknowledge sa kanila. Kasi kung hindi dahil sa kanila, sa panunod nila, wala rin tayo sa mundo ng social media. Kasi I agree. tinangkilik nila tayo. Kaya marapat lang na, kumbaga, sa pamamagitan ng pagbati sa kanila, yung hindi natin sila i-snub, hindi natin sila didmahin, na kahit magsabi na tayo, hello po, maraming salamat sa suporta ninyo, talagang doon pa lang napapakita mo na binavalue mo rin yung mga subscribers and supporters natin. Wow, taray. Pero ano ngayon, hindi ka ba struggle masyado ngayon? Sa life? Sa life? Ngayon wala naman akong pinagkaka-stressan. Totoo? Yung pinagkaka-stressan ko lang kung paano ako makapagpa-check up dito sa ko. Sa mukha? Oo, sabi ko. Yun lang naman, sabi ko Kasi mga B, yung flaws niya talaga, mga burikat, yung mga pimples talaga. So, nag-overthink ka pa dyan? Nag-overthink ka pa? Wala na rin? Hindi, binibigyan ko siya ng sabi ko, paano ko kaya ito masolusyonan? Pero, kasi nga lahat naman ng problema may solusyon, di ba? Oo. Kaya nga, pag nakikita ko yung sarili ko sa salamin, oh my God, ito na naman. Pag mapunta kami ng puerto, oh my God, ito na naman ako. Dami na naman ako nakatingin. Ay, feeling mo, nakatingin sila. Pero oo. Hindi ibig sabihin na nagbago tayo mga be, hindi na natin pwedeng balikan yung mga nakaraan natin na kumbaga, we have to reminisce. Mga ganon. Actually, ikaw pa rin naman yan. Dumagdag lang talaga yung mga blessings na meron ka na deserve mo sa pamilya mo so far. Oo. Kasi nga talagang collaboration of efforts talaga mga be. Unang-una, syempre, kay Lord na binigyan tayo ng pagkakataon na ito, ganyan, ma-expose sa vlog, tapos ito na, kahit papano, yung suporta mo, suporta ng family, suporta ng mga subscribers natin talagang, kumbaga naghalo-halo na para kumbaga maging matagumpay yung isang hangarin, ganon, alam mo yun?
Ano bang masasabi mo? Kasi di ba like binansagan ka, ang kaalaman kuripot. So, Ay, ako talaga- anong masasabi mo doon? Ako talaga mga B, I accept the fact talaga na sa sarili ko, nakuripot ako. Go. Kuripot ko mga B, nilalagay ko sa tama. Alimbawa, kunyari, kapag alimbawa may mga bagay na hindi naman dapat kailangan bilhin, binibili. Ayoko nang bili ng kung ano-ano, kaya mga B, hindi, masasabi ko yung sarili ko na I'm not materialistic, di ba yung gano'n? Oo. Yung parang, bibili ka ng ano to, bibiliin ko para ano, para pang ganyan-ganyan. Oo, pero bibili ako kapag sa tingin ko, magagamit ko siya, mapakikinabangan ko siya. And syempre, yung may mga bagay tayo na gustong bilhin, tapos pag hindi pa naman afford, hintay ka ng 30 days. Pero social climber ka, hindi? No. Hindi ako mga social climber, kaya mga minsan yung mga damit ko dito, mga butas-butas. Hindi naman sinasadya ko mga mga kuha ng mga butas. Kasi minsan talaga, kung magadaglian lang, parang alam mo yun, yung parang, hilayin mo na lang ako, sama ka natin sa vlog ko, ganyan. So, siyempre, hindi ka naka-prepare, kasi mas prepare ko yung may warak dito banda, o kasi nga, mahangin-hangin. Tapos yung mga damit ko yung maninipis. Ngayon lang ako nakaganito sa vlog. Pero by the way, paano for example, masalubong mo yung isang sarili mo? Si Richard John Baco sa Escobar, anong gusto mong sabihin? Sabihin ko sa kanya. Kung kakausapin mo siya ngayon, anong gusto mong sabihin? Siguro yung mga sabihin ko sa kanya, maraming salamat, kasi nga, maraming mga pagsubok, lalo na sa physical, di ba? Natin. Kasi dyan lang talaga ako nag-struggle ng gusto sa physical na yan. So, ayun, sabi ko sa kanya, maraming salamat kasi kahit na anong mga dinanas mo, especially during high school time, na medyo less yung friend natin because yung talaga natin, yung pakikipaghalubilo natin, medyo nabawasan talaga. Dahil sa scars na muka? Hindi naman kasi that time talaga pinutakti ako ng mga tigyawat. Kaya nga sa mukha pa rin, sa mga tigyawat pa rin talaga. Pero kung pagdating naman mga pagdating sa, halimbawa, kunyari may makakausap ako. Kasi mas prepare ko magkausap ng medyo ahead sa akin. Huwag lang yung medyo bata-bata sa akin, ha? Mas bakit? Anong kasi purpose? Kasi something na may magigain akong knowledge, learning. So sa mga bata, wala kang makukuhang kaalaman? Mayroon naman, kaso lang, puro karutan. Oo, may sasabi ko. Wala dinadi mo? Harot-harot lang. Tapos, pag mga matatanda, lalo na mas bet ko makausap yung mga tag 30s and up. Yan. 30s? Minsan lang nakakausap ko, pinakamatanda ko yata nakausap mga 95 years old. Grabe na rin yan? Ganun, be. Tapos, siyempre ako parang interview rin. Ayaw mo kausapin sarili mo, manalamin ka na lang. Oh, yaga. 30s din yun. Oo. Hindi ako minsan ako kasi nagkaroon ako ng self-talk. Like, kunyari. Wala ka kayo sila sa utak? Di, kailangan, nagkakaroon ka ng self-talk sa sarili mo. Since naka-inline ka sa ginagawa mo ngayon, hindi ka ba na-pressure sa kalalabasan or sa future mo? Medyo, siguro mga 5% sa 100%. Na-pressure ka? So, may ibig sabihin, may doubt ka pa rin para sa sarili mo? May minsan, hindi talaga natin yan maiwasan, B. Kasi nga, syempre, kumbaga, nasa stage tayo ng development. Oo. Hindi natin yan maiwasan na, yun nga, yung ganon. Yung hindi ka magda-doubt sa sarili mo, kaya ko ba to? Bilang kaalaman, di ba tinawag kang kaalaman? Sa palagay mo, hanggang kailan mo kayang panindigan yung pangalan mo? Siguro hanggat sa, yung parang, abot ng makakaya. Hindi, actually mga B, hindi naman talaga ako talagang as in clever or marunong na marunong, gano'n. Alam mo yung mga, akala mo kasi yung iba, yung mga subscriber natin, akala mo, minsan kasi may mga nasasabi tayo na hindi, kumbaga hindi nila nagugustuhan na pataka-taka ka na naman, ganyan. Siyempre mga B, nagkakamali rin tayo. Tao lang rin tayo mga B. Kung minsan nga yung mga typing nga, naga-error. Ito, diba? syempre bilang kaalaman, sa palagay mo, ano ang maituturo mo sa henerasyon ngayon? Henerasyon ngayon, especially Gen Z rin tayo. Sa henerasyon ngayon? Siguro yung maituturo ko sa kanila, kailangan magpakatatag sila at saka huwag nilang masyadong i-pressure yung sarili nila sa pag-abot ng mga pangarap nila. Enjoy lang. Kasi nga kapag pinressure mo na pinressure at hindi mo naabot yung bagay na gusto mong ma-attain, halimbawa sa edad na yun, nag-set ka ng time, ikaw lang din mahihirapan, ganun, alam mo. So, go with the flow lang? Oo, go with the flow at saka kailangan maging responsibility ka sa lahat ng mga ginagawa mo kasi at the end of the day, ikaw pa rin yung accountable doon. Wow. Kung hindi ka pa nagbablog, syempre yung nakafocus ka sa halamanan lang, di ba? Halamanan, tapos aral-aral. Malaki yung tulong sa'yo ng halaman? Oo, malaking tulong niya, lalo ng pandemic. Naku, tiba-tiba. Awat ng 500,000 more than? Meron. Actually, mga B, kasi nga... Saan napunta yung 500,000 mo? B, yung iba, binili na rin ng mga kagamitan sa bahay. Na rin kami,
actually, hindi ko siya makukonsider as an investment, pero dagdag sa mga kagamitan na meron. Hindi ka kami. madamot sa pagkain? Hindi naman, pero wag lang matakaw. Ako matakaw ako, pero kapag bili ng bili, like something na, kunyari pupunta kami sa mga, dyan sa mga ganyan-ganyan. Kainan. Sabi ko, aroy, bili na naman kayo ng soft drinks, siya magkanda, UTI na yan kayo, mamaya. Aroy, palayo lang ha, kasi marami na talagang mga kaso ng Pilipino na nagkakadialysis. So, masyado sabi ko, nanay, wag na kayo mag-cook yan, mamaya, makabilang na kayo. Sabi ko, yan, inuman nyo na lang ng tubig. Sa akin kasi mga be, hindi ko naman sila sa pinagdadamutan, pero pinangangaralan ko rin sila, kasi nga, mahirap na magkasakit ba? Alam mo kung magkasakit, syempre, lahat ng ipon mo pupunta sa sakit, di parang wala rin napuntahan. Meron ka ba insurance? May insurance ako, B, sa M. Lovillier at saka sa Cebuana. How about sa gender mo naman? Masaya ka na ngayon, hindi pa? Masaya ako, B. Ha? Masaya. So, masaya ka na? Kasi recent, di ba parang lalaki-lalaki ka pa ngayon? So, ngayon, accept mo na bakla ka? Ganun? Siguro, oo, ganun. Oo. Pero syempre, meron tayong kasama ngayon, bukod sa iyo. Si Nanay Mila. Dito ka la. Si Nanay, oo. Si Nanay mo, rito ka. Sinadya mo ito na. Hindi. Ang nanay mo nagtanggap sa'yo ng buong-buo. Wow. Kami ka naman lang sa vlog la. Aray, yung mga masil. Ay, bigyan mo ka na Nanay Mila. Ano Ay, yung microphone? Ay, ano ba? Ayan. Yan. Kamusta ka naman la? Mabuti naman, awa ng Diyos. Ayan. So, narinig mo yung usapan namin la about sa gender la. Anong masabi mo ngayon la? Since si An ngayon la, medyo lumabas na sa kanyang shell la. I mean, kasi recently la, di ba la? Yung gender niya, parang kina-question nyo pala. So, ngayon la, so ito na siya ngayon. Para sa akin, ang pagiging bakla ay hindi problema. Ito ay may malaki namang kakayanan sila na wala sa mga kapatid niyang tunay na lalaki. Alam nyo, si Ann, hanggang sa ngayon ay kapiling ko, kasiping ko sa aking tulugan. Totoo? Kami magkakatabi Hindi yan kami naghihiwalay. Kaya sabi ko nga, kung si Ann ay mag-aral, manibago ako. Pero talagang gusto ko na mag-aral siya. Pero sa pagiging bakla, kapakipakinabang naman ang pagiging bakla niya. Walang ka-problema sa akin. At hindi naman sila sakit sa ulo at hindi naman sila malanding bakla. Kaya sabi ko, para sa akin, siya ay malaking tulong para sa akin. Gaano ka ka-proud kay An ngayon la? Ay 100% proud ako sa kanya. Bakit? Kasi parang siyempre may kapatid man silang nagtatrabaho, nakadagdag pa rin siya, nakadagdag ang kanyang tulong para sa amin, sa aming higit sa lahat sa aming kabuhayan. At salamat din kay James na invite niya, pareha sila yung bakla. Pero proud ako sa kanila dahil may mga kakayanan sila na wala sa iba. At ang kakayanan nilang ito ay napaka-unique. Wow. Kung may gusto kang sabihin kay Ann, andito siya ngayon la. Anong gusto mong sabihin kay Ann la? Ang masasabi ko lang sa'yo, ako proud ako sa'yo, anak, dapat sa pagiging bakla mo. Basta magkasama kayo ni James, walang problema. At alam kong nasa 100% safe kayo. Kasi alam kong pag nagsama kayo, hindi naman kayo nanginginom, ganon-ganon. Basta sila talagang, stricto silang, para sa akin pero hindi ko alam kung para sa akin sila naman ay talagang, naman sa kanilang integridad, dignidad, bilang bakla at isa pa, kawani ng gobyerno, kagawad ng aming barangay. Modelo ang mga kabataan. Anong gusto mong sabihin kay nanay mo? Siyempre, Nay, thank you. Kahit na ganito tayo, in-accept nyo ako. Matagal nating tinago. Ipit na ipit. Diyos ko. Noon, pati busis, ipit na ipit. Ngayon, kahit paano, at least kumbaga sa ibon, may laya na tayong lumipad. Na natin yung ating mga pakpak. Wow! Naipapagaspas. At hindi naman talaga, na mayroong ganito, nasa bloodline po namin. Nasa bloodline Yung po bakla? namin yan, may bakla. Napaparamdam mo rin ba sa magulang mo na mahal mo sila?
Yes, napaparamdam ko siyempre, like, siyempre yung pagrespeto unang-una, hindi masusuklian ng pera, di ba? Kahit ano pang tapan mo ng pera, kung wala kang respeto sa magulang, wala yun. Walang saysay. Kaya yun, kailangan talaga nating iparamdam sa kanila, bagamat minsan salat tayo sa pera, pero yung pagmamahal, pagrespeto natin, hindi matatawaran yun ng anumang bagay na may bibigay natin. Yun lang. Wow. Di ba, Nay? Yun nga. Mahal mo Sir Anla? Mahal mo? Yes, mahal ko yan. Mwah! Mahal mo Sir Anla? Ayan, mahal ko silang lahat. Oo, walang favoritism. Oo, walang favoritism. Kaso lang minsan sabi nila sa bahay, yan mga favorite mo nga anak, wala akong favorito. Lahat kayo ay anak ko. Lahat kayo ay pinaghirapan. Oo. Kahit pimpulsin to. kahit sa anong pamamaraan ay ibinigay sa inyo. Kahit utang pa. Hanggang sa ngayon, utang pa. Pero gusto ko lang makapag-aral sila. Kaya, yun na yun. Ito gusto ko malaman, di ba? Since may utang ka kayo na I think it almost more than 100,000 pa, di ba? Opo. Sino nagbabayad ngayon, Sen Ann? Ambagan. Like, Ambagan kayo? Kasi nga, kumbaga siyempre yung kuya namin panganay, pangalawa, may mga pinagkakakitaan din, kahit na kami naman, 3 kami, meron din. Si Ivan kasi nag-schooling siya, wala siyang income. So, kami naman, ambagan, like something kung paano natin masusolusyonan. Actually, mga bisa, 6 kaming magkakapatid. Yung panganay namin is 28. Lahat wala pang mga pamilya. So, ang pina-priority namin is kung paano maiahon sa hirap yung pamilya. Napakasayang ng mga opportunity, maraming nag-o-offer. Ganyan. Mag-aral ka, ganyan, may potential. Pero kung ikaw lang mag-aaral ka or masaya ka na sa life mo ngayon, na kumikita ka ng pera. Mag-aaral ako, for diploma lang. Diploma. Nilang lang yung diploma. For diploma. Siyempre yun yung dream ni nanay, and siyempre gusto ko rin ay kahit pa paano may masabit doon sa dingding namin. Ayun, yung parang ganon. Kahit na siguro sabihin na natin, hindi na tayo maghangad. Maghangad tayo actually as long as kaya natin, kasi nga walang imposible sa taong nangangarap at walang imposible sa taong responsible sa kanyang mga pangarap. Kasi nga, kapag sinabi mo na ganito yung gusto mo, kailangan talaga ganun din yung action na ginagawa mo. Like, kung gusto mo maging cum laude, kailangan, alam mo yun? Mga ganun mga be. Pero anong feel, yung mga classmate mo nung grade 11, grade 12, nakita mo ngayon kahit paano, meron na silang diploma at the same time, yung iba teacher na, yung iba naman nagtuturo na. Hindi ka ba napi-pressure? Hindi. Bakit? Sabi ko, hindi mo nakukumpara yung sarili mo? No, kasi hindi ko kailangan ikumpara ko yung sarili ko sa kanila. Kasi kahit papano, kahit na sabihin ko wala man akong, diba? Diploma. Kasi, sabi ko naman sa sarili ko, at least, kumbaga sa batch namin, hindi naman sa pagkukumpara ha, tayo yung parang, kahit na saan tayo, mas may nakikilala tayo, mas worldwide. Di ba? Hindi naman, kahit sabihin mo sa isang bansa, may isa man lang dyan makakilala sa atin, masasabi mo worldwide pa rin. Kasi nga, ayun, kumbaga, malawak yung scope na nasa natin. Mas kilala tayo. Parang ganun. Pero, mas maigi kung dalawa sana. Kung may natapos, tapos yun. Parang kay Kamangyan, di ba? Mag-aaral ka na? Mag-aaral, oo. Kailangan mag-aaral. Baka next year. Totoo. Oo. Panay ko namin ng mga investment. Tapos sabi ko nga sila nanay, huwag tayong maging 1D millionaire. Oo. Kasi nga pag 1D millionaire tayo, bukas nga. Oo. Kailangan as long as may mga taong nagtitiwala sa atin, may mga taong nagbibigay sa atin, may income na pumapasok sa atin, matuto tayong magtabi. Para sa kinabukasan, hindi lang yung para ngayon. Kasi kung puro ngayon yung isipin mo, bukas, paano pag bukas, may mga hindi inaasahan na mga mangyayari. Saan tayo kukuha? Paano natin? Halimbawa, may mga opportunity na magbubukas na kailangan ng usaping pinansyal. So, pag nangyari yon, na wala kang naitabi, paano yung di patay? Kumbaga, wala kang mahuhugutan. Hindi kasi agad-agad makakahiram ka ng mga usaping pera. Ganyan. Alam mo, napakahirap. Sa mundo kasi natin ngayon, mga pag wala kang pera, halos hindi ka kilalanin ng tao. Kaya yan talaga yung katotohanan, mga pag wala kang pera, parang something na itsapwera ka sa society. Pero hindi naman lahat ganun Pero most of the time, ganun talaga yung nangyayari sa society natin.
Kaya kailangan habang bata tayo, mangarap tayo, maging responsible tayo, at syempre maging huwaran tayo. At the same time, yung magiging productive tayo as a citizen ng isang barangay. Yung hindi tayo sakit ng ulo, hindi tayo sakit ng barangay, ganun, sakit ng komunidad. Kaya yan mga bis, sa mga kabataan dyan, hinimok ko na kailangan nating maging maayos yung buhay natin, hindi natin patanga-tanga dyan sa mahirap. Siguro na yun na nga, na siyempre unang-una mahal kita, mahal namin kayo bilang kaming mga anak nyo. Sige, salamat kasi naging responsible mother kayo sa amin. Bagamat minsan nagkakaroon tayo ng mga argument, lalo Normal na sa lang siya, kahit kami nanay. Oo, lalo na sa minsan pinaka-major argument talaga sa bahay is mga usaping pinansyal. Yan talaga, lalo pag walang ulam, ulam natin, ganyan-ganyan. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi namin kayo mahal. Mahal namin kayo kasi kung hindi dahil sa inyo, wala rin kami sa mundong to. Kaya utang na loob namin ng buhay namin sa inyo. Kung may isa kang hihilingin kay nanay mo, anong gusto mong hilingin? Siguro yung hihilingin ko, yun na nga, tanggapin nila ako ng buo. Tanggap ka na. Kaya nga yun, at saka syempre, mga kapatid kong iba kasi, mo ko, Kontrabida? mga kontrabida. Eksena. Pero gusto ko okay lang. lang. Kasi, kumbaga, nasa adjustment time, lagi kong nilalawakan ko yung isip ko pagdating sa mga ganong bagay. Oo. At saka, yun nga. Pero gusto ko malaman, di ba siya ang bakla siya, di ba la? Pero Bakla talaga. sa palagay, magkakaroon siya ng pamilya la. Siguro sa usaping pagpapamilya, depende sa sitwasyon. Sa kanya, siya ang pumili ng. Pero kung magbo-boyfriend siya, Ala! for example, or hindi pa sa ila, kaya la. Wag naman. Boyfriend, jowa, lalaki, ganun. Yun namang, siyempre part ng ating buhay. Kailangan din tayong magmahal at may magmahal. So, wala kang question sa gender kahit anong mahalin niya la? Yun lang, kung sana, ang hinihiling ko lang, yung tao rin na marunong gumalang. Ayun, talaga. Yun lang ang pinaka-ugat ng, ng lahat. Yung paggalang sa marunong siyang gumalang at mayroon din siyang pinag-iingat ng dignidad sa buhay. Pero kahit walang gender preference la, okay sa'yo la? Kahit babae or lalaki, ganun la? At siguro acceptable na rin ngayon, accepted na ng society ang ganitong kalakaran ng gender. Yun, ganun. Kailangan talaga, we have to broaden our mind. Maging flexible na lang tayo. Tanggap ka ni mother mo, so may jowa ka, wala? Sino mag-jowa? Pag makinis na ako, sakayan siya mag-jowa. Sa buong taon, sa buong kaalaman, simula ng bata ka, anong aral yung nakuha mo sa sarili mo? Ayun, kailangan wag talaga tayong susuko. Wag tayong panghinaan ng loob. Actually, before na panghinaan tayo ng loob. Actually, dahil lang sa itong tagyawat na ito, itong nakita mo na to, nakaisip ako magpakamatay dyan before. Kasi grabe na yung depressed ko during nung nagkarang acne breakdown. Totoo? Like, pakamatay ka sana? Oo, be. Actually, dahil siyempre yung acceptance ng yung sa school, like, feeling mo pinandidirian ka na, binubuli rin kasi ako because of that. Kaya sabi ko, wala, Nay. Pero kinausap ko si Nay. Yung tipo magpapakamatay ka, pero... Gaga? Oo, be. Totoo yan, be. Seryoso yan. Kaya malaki yung impact ng acne ko sa nakaraan. Kaya iyan, sabi ko, bunga nga mo, ano mo rin. Oo, kaya sabi ko, kaya nga sabi ko, baka pag nakapapuerto ako, gagawan ko ng paraan, di ba sa 28, magapapuerto tayo. Magpapacheck up ako dun sa dermatologist. Dermatologist. So, pag-iipunan ko baka 1,000. Magpapakamatay, so magbibigti ka talaga? Iba-iba kasi tayo ng pinagdadaanan ng klase ng depression, yung anxiety natin. Actually, masasabi ko talagang, hindi ko na masabi binabalikan yung mga nakaraan na, pero naging parte siya ng kung ano tayo ngayon. So, naging parte siya, ang laki ng impact nito eh. Ang laki ng impact nito, ang laking nawalang potential, like yung something yung makikipaghalubilo ka dahil sa ganun nga yung itsura mo, mga acne, ganyan-ganyan. Ang laking nawala, ang laking kung pwede lang balikan, babalikan ko pero hindi na pwede eh. Ayun, malaki talaga yung naging impact niya. Kaya nasasada ko pag minsan na nababalik-balik, na parang naiisip ko lang ha. Ito gusto ko malaman,
'di ba, lahat ng classmate mo, anong gusto mong sabihin sa kanila ngayon? Kung nanonood sila, anong gusto mong sabihin sa mga classmates mo, sa mga... Actually, special mention kay Benchbom Antenero. Yan talaga kay Rowena Kirao. Yan sila, yan yung mga talagang kumbaga nag-stay sa akin na hindi ko na feel na pinandirian nila ako before. Kaya thank you sa inyong dalawa. And syempre sa mga batchmate ko naman na parang diring-diri sa pagmumukha ko noon, thank you pa rin kasi nga kahit paano naging na ano ko pa rin na nalampasan ko yung mga struggles na yon. And syempre sa mga batchmate ko na hindi namamansin sa akin noon na ngayon namamansin na, thank you. At saka syempre kay Lord kasi binigyan tayo ng pagkakataon na ito na ganito. Hindi naman ganun ka sikatan tayo mga ha. Baka sabi nyo, feeling sikat tayo. Ayun, at least kahit paano, malaki yung naging improvement. Ganon. So, ano na?